Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila, at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay humility. Sa araw na ito ng paggunita sa mga anghel na tagapagbantay, ang salita ng Diyos ay dumadaloy mula sa puso ni Jesus, na sa harap ng tanong ng kanyang mga alagad, sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit, ay tumugon, hindi sa pamamagitan ng karangalan o kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng isang simpleng imahe, isang bata. At dito sumibol ang ating pagninilay na humility. Ang kababaang loob ay hindi kababaan ng tingin sa sarili, kundi kababaan ng kalooban, isang bukas na puso, isang pusong marunong magpakumbaba, marunong tumanggap at magtiwala. Sa mata ng Diyos, ang dakila ay hindi ang may pangalan, ang may titulo o impluwensya o tagumpay. Ang dakila ay ang marunong yumuko, ang handang matuto, ang kayang umamin ng pagkukulang, ang bukas sa pagmamahal at pagpapagabay. At sino pa ang higit na larawan ng ganitong kababaan kundi ang mga bata? Wala silang may pagmamalaki, wala silang yaman, wala silang titulo, ngunit sila'y mahal ng Diyos at isinasaalang-alang na mga modelo ng pagiging bahagi ng kaharian. Sa pagdiriwang ng kapistahan ng mga guardian angels, ang kababaang ito ay lumilitaw din sa kanilang paraan ng pagmamahal at paglilingkod. Ang mga anghel ay hindi naghahangad ng pansin. Tahimik sila nagbabantay. Hindi sila nakikita. Hindi sila pumapalakpak sa sarili nilang gawa. Ngunit sa likod ng maraming tagumpay sa ating buhay, naroon sila, mga espiritong nilikha ng Diyos upang tayo ay akayin, bantayan at ilayo sa kapahamakan. Sila yung tanda ng Diyos na ang kanyang pag-ibig ay hindi lamang para sa mga malalaki o sikat, kundi lalo na sa mga maliliit na walang pangalan, sa mga marunong magpakumbaba. Ang kababaang loob ay bihira na ngayon sa mundong umiikot sa pag-angat, sa kompetisyon, sa inggit at paghihiganti. Mahirap para sa tao na magpakabata, magpakasimple, magtiwala. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang kayo'y maging katulad ng isang bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Isang matinding paanyaya ito. Hindi ito sentimental na idea, isa itong radikal na pananaw, na ang tunay na kadakilaan ay nakasalalay hindi sa pag-angat, kundi sa pagyuko. Sa ating buhay, pananampalataya, ang kababaan ay pundasyon ng lahat. Wala tayong mararating sa Diyos kung wala tayong kababaang loob. Hindi natin matatanggap ang kanyang awa kung puno tayo ng sarili. Hindi tayo matututo kung akala natin ay alam na natin ang lahat. Hindi tayo magpapagabay kung wala tayong tiwala. Hindi tayo magiging daluyan ng kanyang pag-ibig kung sarado ang ating puso. Ang mga anghel ay hindi lamang tagapagbantay. Sila rin ay paalala. Paalala na may Diyos na hindi tayo iniiwan. Paalala na may kapangyarihang higit pa sa atin. Paalala na ang mundong ito ay hindi lamang material. Paalala na tayo ay mahal ng Diyos. Hindi dahil sa ating galing, kundi sa ating pagiging maliit sa kanyang harapan. Ang kababaang loob ay daan patungo sa Diyos. Ang taong mapagpakumbaba ay marunong makinig, marunong magmahal, marunong umamin ng pagkakamali, at marunong sumunod. Ito yung pagkatao ng mga santo. Ito ang ugat
ng pagiging Kristiyano. At ito ang pusong madaling tanggapin ang pangangalaga ng mga anghel. Sa mga araw na tayo ay nabibigatan, huwag nating kalimutan ang katotohanang may mga anghel na tagapagbantay. Laging naruroon, hindi man nakikita pero nararamdaman. Tahimik pero tapat. At ang pinakamabisang paraan para makasabay sa kanilang pagyakap sa kalooban ng Diyos ay ang manatili sa kababaang loob. Ang ugat ng pagtanggap, ang pintuan ng awa, at ang bunga ng pagmamahal. Ang kababaang loob ang susi para tunay tayong maging dakila sa kaharian ng Diyos. Hindi ito madaling landasin, pero ito ay tiyak na ligtas. Dahil ang Diyos ay lumalapit sa mga pusong marunong yumuko. Paano natin pinapanday sa araw-araw ang kababaang loob sa harap ng Diyos at ng ating kapwa? Sa anong bahagi ng buhay natin kailangan nating matutong yumuko? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo kaming maging tulad ng isang bata, mapagtiwala, bukas at marunong magpakumbaba. Salamat sa mga anghel mong tagabantay na araw-araw ay nagbabantay, gumagabay at nagmamahal kahit hindi namin sila nakikita. Linisin mo ang aming puso mula sa yabang, sa takot at kawalan ng pananampalataya. Nais naming sundan ka ng may pusong payapa at mapagpakumbaba. Tulungan mo kami na matutong mag-alay ng kabuuan ng sarili sa iyong kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.